So, ang roots sa dya ang mag-anchor sa soil and absorb the water and nutrients to help the plants grow. Siyempre yan po siya sa millet. Ay, millet sa right. Then, stem, sadya ang nag-carries the water and nutrients that diniin mo i-transport sa other part of the plants. Then, seeds, sadya ang edible parts. Wala ang seed, wala po ang plant. Then, leaf. Ang leaf is sadya ang pagkakasunod, short photosynthesis. Then, ang nutrients na po is transport to other parts. Then, panicle. Ang panicle, iyang trabaho is to create a seed. And ang seed is flower. Flower is not sa millet. Then, cycle of millet. So, panicle with seed. Also, sa research, so, ako lang is nabila nilang tanong, ginabili nilang tanong ba ang panicle, kaya para maghanap and seed planting, then germinate, hantod sa kung harvest na ka. So, hindi ako dito siya, so naalagaan, make sure na kung tubo dito siya. Then, this is the outer, the inner part of the seed. So, first is the styling. Ang styling, sadya ako mag-guide. Sadya ako mag-guide sa plant. Ang seed, pag mo grow out na sa soil. Then, ang glassy endosperm is sadya sa ng hard part sa seed that store nutrients. And ang flowering endosperm is sadya ang soft part. Sadya ang soft part sa seed. Ang sadya sa ang main source of energy sa plant. Then, ang germ, kasi ingon pagali ni Mr. Beato, mas sadya kabali ang main character ni Hato. Pericarp, at saka yung kapal. Pericarp is katong gingon ni Mr. Beato tapos nga outer layer kasi doon. Sa outer layer ka. Ang cover, yung akot, testa. Ang kini outer layer siya kung ito, paano ko siya protect sa seed. Ang testa is paano yun na nga seed coat, yung shell siya from mga damage nito, mga endosperm, siya ang provide food and fruit to help develop the embryo. Then, ang alveolar layer. Ang alveolar layer is protein-rich layer. Nag-provide po siya of food kung kanang mutubo na bitaw ang mo sprout na ang seed. Then, ang scutellum is siya ang mag-absorb sa di-provide nga food sa the endosperm. Iya sa deliver sa ibang iba na. Then, lumiol. Ang lumiol is dili kibali mo tubo bitaw ang stem hangtod sa mag-lips na. Then, epiblast is sidya ang sidya ang protective layer, small protective layer. Tabang yan sidya pag mo-grow na bitaw ang seed. Tabang mana. Then, ang radical is sidya ang part sa soil. And dito sa sidya mo tubo sa soil. Sa soil, sa food. Next na, ang kinia is outer paper. Kwanto sidya, kibali outer part sa seed. Wala ito sa seed agronomic practice for millions. So, same na sila o method at techniques na ginagamit sa katong pati sa mga cereal family. So, wala sila, same na sila o techniques and methods in farming. Pero lamang ang millet lamang is na si joint crop rotation. So, sa pagkana ang crop rotation, in same areas na para manggod kuan para matabangan niya ang soil ba soil nutrients sa soil sa pest and diseases without man nilang life cycle pag mo this is the sorghum bicolor. Can you please
Vidal ka duties. Is non-GMO, gluten-free, is a grain that is most commonly used on feed for livestock and also under food grain for people residing in Asia. Did you share your ideas? Sila. Idea. So, ang non-GMO, kung may tag non-GMO, wala yung modified. And gluten-free, kung may tag gluten-free, it is rich in protein. Ang gluten to is found in wheat and grains. So, sorghum is commonly used for feeding the livestock, like for example, mga baboy. So yes, sakto si Mr. Vidal. So Mr. Vidal, so ang sorghum is same as sa melon nga, it can grow in bansa, dry areas. Hindi po siya dito sa Philippines, pero sa lahat dito ng tatanong nila, di ba? At kung ano pa muna use for mga bito sa livestock. Ayun na. So, types of sorghum, sweet sorghum. Ang sweet sorghum is ginatanong sa Diyan kay talaga itong ginahimo sa Diyan for syrup. Oo, kay ang iya mo kung kinipita niya is sugary. Isa nga po. Grain sorghum, ang grain sorghum is for food, para sa animals. Hindi sa animals meal si Diyan, sa galang pati sa foreign sorghum o kasunod grass sorghum for animals din siya kasagaran pero hindi siya favorite forage. Then broom corn, ang broom corn from the word broom is sabi ko yung head is ginagamit na to ginamit ko siya as sealing egg. What is siya Actually, ang sorghum is pero siya bayad nila sa millet. Sa millet. Kapatid mo ganihan ay sorghum. Yung kay bayad nila sa Then this is the part and the cycle of the sorghum. So same lang yapon si Jano ang panikin, si ang iyang trabaho is to create a seed. Plant leaves, capture sunlight from photosynthesis, and then i-distribute niya sa lalahiga parts. Then tentacles siya ang support aning panikin. Leaf blades siya ang kining top leaf for photosynthesis yapon. Then leaf sheet, kini bitaw makabantay mo sa kanang awa mo kita. Pero sa uban ng mga tanong pa, di ba kay wrap so tingnan na. So mo ni ang leaf sheet for protection of aging siya. Next, so same naman yan sa kining then same naman yan sa millet din hanga pericarp for outer layer for protection. Then ang testa, sa itong testa? Sa outer layer. Ang seed coat. Ang seed coat, then ang sperm, kasi dyan na provide food, distribute para na-develop yes, ito. Then, alluring layer is, sa ito, alluring layer? A protein-rich layer. So, nag-provide food. Pag mo sprout na ang plant, ang seed. Then, starch in the sperm. So, siguro niya kasi dapat dito ang hard part na store of nutrients. Then, giving slowly in the sperm. So, wala naman siya soft part na main source of energy sa pag-iasip. Then, stem. Germ. So, wala naman siya ang main character. Then, wala naman siya kanang cycle na siya ba? Seed out, seed to plant, then sprout, then germinate, sprout. Same rin mo siya. Dili sa akin yung practices for sorghum. Same rin naman siya. Same rin yung siya process na methods and techniques na ginagamit for planting sorghum. Millet ko sa rye. Ang kalayan naman sa rye sa millet sorghum is ang rye, dili mabuti din sa Philippines. Okay, sa cold areas naman sila. Pero same sila makasurvive pag may mga subi-subi ka, mga ulan-ulan. Pero kailangan included na sila. Then same naman yan po sila sa millet. Then,
Miss Abrio, why cereal crops are important? So, basta na lang po Cereals and cereal-based products have constituted a major component of human diet throughout the world since the earliest times. Cereal crops are energy-dense, providing approximately 10 to 20 times more energy than most fruits and vegetables. so much, Miss. Because how long will you please share your ideas about this? Cereal crops is important siya kahit noon kay there are many types of cereal crops na pwede nato ma-alternate. For example, sa kanaang rice, di ba? Like sa mga na-diabetes o dili sila pwede na more on rice sila. So naay lain alternative sa rice na makakuha gihapon og kanaang energy like kanaang sa other na food cereal crops. So, yes, thank you so much, Miss Cynthia, no? So, ang cereal food, it gives large portions of global food. Global food? And it is our staple food, di ba? Labi na kita mga Filipino, no? Ang dagat ng mga nutrients sa mga kuha sa ilara. So, is Manito, what is the benefit nga itong makuha sa cereal crops? Ikaw na, Mr. Andres. Ayun, So, ang benefits na makuha natin sa cereal crops no, is makahatag siya ng energy, which is, yes. Oh, yes, thank you, Sam. Ikaw, Mr. Bukod. So, it's also include the pagiging na gluten-free na rich in proteins. So, also, mga benefits na sa naging one. So, yes, thank you sa sakto mo, no? So, daghan ka dyan ang benefits sa cereal crops, especially sa mga nutrients nga itong makuha that allows us to nagkatang siya energy sa ato para buhat na to atong mga daily activities. Sige. So, ang important sa cereal crops ng good credit. Kailangan iba si Jackay, magbalot siya, maghatag na siya ang rich in carbohydrates, and of course, it can lead the cellulosic biomass. Using cellulosic biomass, it helps us to reproduce ethanol production. Yes, thank you so much. Miss Apple, sakto sa pangyayari ito, no? Sakto nga talang sakto dyan. Then, ang control cereal crops is sa economic value sa data din, di ba? Especially kita mga Pilipino kay we are known for mga farmers na. So,